Pabor ang ilang mambabatas sa pahayag ng Pangulo sa kanyang SONA ukol sa pananagutan ng mga sangkot sa flood control corruption. Pero tingin ng ilang kritiko, wala umanong ngipin ang tinutukoy ng Pangulo na accountability sa issue. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Unang ratsyada ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang SONA matapos banggitin na madaragdagan ang mga mapapanagot ng mga politiko na nasa likod ng flood control corruption at wala umano siyang sisinuhin kahit na ito ay kamag-anak niya pa. Sinigundahan naman ni Senator Joel Villanueva ang punto ng accountability sa flood control anomalies. Dapat may managot sa flood control issues. Alam niyo ho, we have been calling for accountability. We have been submitting ourselves. Tayo ho, for so long, we have been cooperating from ICI, NBI, DOJ, Ombudsman, etc. But until now, no case, zero case has been filed against us. Pinabura naman ng ilang mambabatas ang talumpati ng Pangulo. 7.5, and may mga notable points talaga, lalo na yung binagit nilang ako'y presidente ng lahat ng Pilipino, di lamang ng pamilya ko, ni ng mga kaibigan ko. Na talagang yung big fish or big fishes ay maisama na. And that's the reason why he has to mention his first cousin, the former speaker. People are crying out for truth, accountability sa usapin lalo na ng corruption. So that was really a plus point. Pero bagsak pa rin ang ibinigay na grado ng ilang mambabatas na kinabibilangan ng sektor ng manggagawa at kabataan. Failing grade po ang binibigay natin. Maalala natin, sinabi ni President Marcos Jr., mahiya naman kayo noong 4th State of the Nation address niya. May nahiya ba? Siguro 1.5 sa mga manggagawa. Kasi kahit papaano, meron namang taas sahod. Pero ito ang binabanggit namin dyan, hindi yan dahil sa Malacanang o hindi yan dahil sa Dole. Yung taas sahod na 85 pesos dito sa NCR dahil yan sa patuloy na pangangalampag at pag-iingay ng mga manggagawa. Isinantabi naman ng tagapagsalita ng palasyo ang mga bagsak na grado na ibinigay ng ilang kritiko. Bibigyan ko na siya ng 100%. Kaya ako mag-grade eh. But definitely, sa akin personal na kaalaman, dahil nakakasama natin ang Pangulo sa mga meetings at nakikita natin yung mga ginagawa ng Pangulo, bibigyan ko siya talaga. Sabihin natin ng mga 90%. Samantala, naglabas naman ng pahayag si dating House Speaker Martin Romualdez. Masakit man aniya sa kanyang pamilya, iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo at hindi siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon din siyang gawin ang tama at sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magsalita at naninindigan na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa niyang patunayan ito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.